Ngayon to sa loob ng social media. Mga kababayan ko si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay hindi isusuko ang langis sa West Philippine Sea. Aba mga kababayan ko, langis sa West Philippine Sea mga kababayan. O ito, mga kababayan ko, sabi po dito mga kababayan ko sa isang artikulo na ating nabasa, mga kababayan ko, PBBM, ito, nakayan ko nga, ayan, PBBM, hindi susuko sa langis sa West Philippine Sea, mga kababayan ko. Sabi pa dyan at ito po ang nabasa ko mga kababayan ko. Sabi dito mga kapatid, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gagawa ng paraan ang Pilipinas upang maisulong ang oil exploration project sa West Philippine Sea matapos maudlot ang negosasyon sa China. Ayan. Meron palang kumakalat nito mga kababayan ko joint exploration sa West Philippine Sea. Ito pa. Sabi pa dito mga kababayan ko sabi pa dito, 3 taon ang negosasyon ng Pilipinas sa China, posibleng ng joint exploration sa West Philippine Sea. Pero ngayon, nauwi ito sa deadlock, mga kababayan. Yari ito. Kung nauwi ito sa deadlock. Sabi pa dito, mga kapatid, it's still the official position of the Philippines that this is not the conflict area. This is very clearly within our exclusive economic zone. It is certainly within our within our baseline, within the maritime territory of the Philippines. So whatever it is we will do in the future it has been consistent with that understanding. Wika nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang interview sa Japan, mga kababayan. Eto, papaliwanag ko sa inyo to, medyo nakuha ko to Sabi pa dito mga kababayan ko, matatandaan lumagda rin ng Joint Memorandum Agreement ang Pilipinas sa China at noong 2018 kung saan maayos ang relasyon ng dalawang bansa sa Duterte administration daw mga kapatid. Okay Sabi pa dito, sa ilalim ng kasunduan, lilikain ng Joint Steering Committee na magsisilbing official na negotiating forum ng dalawang bansa para sa paghahanap ng langis sa naturang gas sa West Philippine Sea, partikular sa Reed Bank na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas, mga kababayan ko Sabi pa dito, mga kababayan ko, ilang beses na ipagpulong ang panel, walang narating na kasunduan. Umatras sa negosasyon ang Pilipinas matapos iharas ng China ang dalawang survey vessel na kinumisyon ng energy companies ng bansa, mga kababayan ko. Sabi pa dito, ito pa po, sabi dito mga kababayan ko, noong Enero, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping na ipagpapatuloy ang negosasyon sa joint exploration sa West Philippine Sea. Pero muling umasim ang relasyon ng dalawang bansa matapos bombahin ng tubig at harangin ang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, mga kababayan ko. Okay. Ayan. Medyo tensionable na naman ito. Alam mo, ito nagiging problema ng Pilipinas, mga kababayan ko. Ito nagiging problema ng Pilipinas, mga kapatid. Ito pag-usapan natin. Alam mo, sabi nga ni Senator Win Gatchalian, much better pa rin yung back channeling na paikipag-usap. Alam mo kung hindi na lang sana masyado ipinapublic to. Kasi minsan ang mga media nagpapagalingan sa totoo lang. Nagpapagalingan sa pagbabalita yung mga yan. Kumbaga palakasan at pagandahan ng dating, mga kababayan ko. Kaya kung minsan nagiging over-exaggerated yung mga balita, nagiging napapanood ng China at para sa China sobra naman. 'Di ba mga kababayan ko? What if kaya mga kababayan ko, magkaroon tayo ng back channeling na tinatawag? Ano po ba yung back channeling? Yung nag-uusap yung mga tao hindi sa harapan ng publiko. Kumbaga pribado, mga kababayan ko. For example, mga kababayan ko, nang sinasabi ko sa inyo na back channeling, mga kapatid. For example lang ito. Merong isang taong malapit kay President Xi Jinping na kilala si Pangulong Bongbong Marcos.
Okay, yan ang kukonekta kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Merong isang malapit na tao kay Xi Jinping na kilala ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Eto, for example, mga kababayan ko, gano'n. So, ibig sabihin nito, yung dalawa na yun ang mag-uusap at para maayos yung mga sigalot na ganito, mga kababayan ko. Alam mo, ang unang-unang nakita ko dito, na pwede, alam nyo kung sino? Si PRRD, mga kababayan ko. Totoo, si PRRD talaga unang-una ko nakita. Kung nagkataon, mga kababayan ko, malaki maitutulong ni PRRD dito. Kasi mga kababayan ko, kung ganyan ang gagawin ni PRRD, magandang paraan po yun, mga kababayan. Totoo, maganda po yun. Maganda po yun kung ganyan po ang gagawin ni PRRD, mga kapatid. Dahil makakapag-usap sila at hindi po magiging hadlang yung barrier sa pagitan nila, mga kababayan ko. Total naman, total naman, itong si Tatay Digong, malapit kay Xi Jinping. Close sila, best friends sila, ika nga nila. Mga kababayan ko, pwede niyang kausapin. Di ba? Ito nga, sayang nga yung pagkakataon na yan kung tutuusin Sa totoo lang kung tutuusin. Pwede kasing maging Chinese envoy itong si PRRD, mga kababayan ko, para makipag-usap kay Xi para dito. Kaso ang problema, mga kababayan ko, isa pa nagiging pasaway yung matanda 'Di ba? Oh, ganun dapat kung sana mayroon tayong nagba-back channeling para mas maging maayos. Hopefully sana paganahin 'yan, mga kababayan ko. Pero speaking of pagpapadala ng barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, mga kababayan ko, merong isang dating merong isang dating Supreme Court Associate Justice na si Antonio Carpio, mga kababayan ko, na nagsabi, mga kababayan, na ito pagkakawika niya to dapat na daw magpadala ang Pilipinas ng barko sa Recto Bank o sa Reed Bank, mga kababayan ko. Dapat na daw po Dapat na daw po magpadala. Dahil, mga kababayan ko, dahil po sa kadahilan ng mga kababayan na para ma-explore na daw natin ang yamang dagat nitong Recto Bank, o may makukuha ba tayong langis, mga kababayan ko. At inihalin tulad niya po yung ginawa ng Indonesia at Malaysia, mga kababayan ko. Opo, tama po kayo, inihalin tulad po niya yung ginawa ng Indonesia at Malaysia, na kailangan daw meron daw warship, mga kapatid. Eto lang ang gusto kong sabihin kay Mr. Carpio, okay? Eto lang gusto kong sabihin. Sa mga hindi po nakakaalam, ang klase ng barko na ginagamit sa bansa natin, kung mapapansin nyo po, meron po tayong gray and white. Ano po ba yung ginagamit ng gray, mga kababayan ko? Ang gray is nagsisimbol po yan, mga kababayan ko, ng warship o barkong pandigma ng Pilipinas. Okay? Yung white naman po na nakikita nyo ginagamit ng Coast Guard na binabasa ng mga Chinese Coast Guard, mga kababayan, yan po ay service natin o vessel natin na pwede natin pampatrolya, hindi po pandigma, mga kababayan ko. So for example, mga kababayan, para hindi kayo malito, kasi baka magkaroon ng giyera kung bakit pag nangyari 'yon, mga kababayan ko. For example, mga kababayan, kung tayo pong Pilipinas ay nagpunta doon sa Recto Bank, okay, sa Recto Bank o sa Reed Bank, mga kababayan ko, at nagpadala tayo ng exploration team at binuntutan ng Philippine Navy o Philippine warship natin. O mga kababayan ko, yung BRP Jose Rizal, for example, binuntutan yan at sinundan at inalalayan yon, mga kababayan ko, ay pwede po tayo magkaroon ng tensyon. Tensyon pa lang po hindi pa po gulo, tensyon pa lang, mga kababayan ko. Dahil kung ang Pilipinas ay magpapadala ng warship at dediretso doon at pasasamahan yung mag-i-explore ng kung may makukuha langis, mga kababayan ko, quote and quote, mga kababayan ko,
ibig sabihin po nun ay naghahamon po ang Pilipinas at nagte-threaten sa ibang bansa. Tayo po ngayon na mababaliktad ng China na ginagawa yon, mga kababayan ko. Dahil, mga kababayan ko, kapag ang kulay po ng barko, ang kulay ng barko ay kulay gray, that is a Philippine warship, mga kababayan ko. Barkong pandigma ng Pilipinas. Gustong mangyari ni Carpio, samahan daw yung mag-aano, ay hindi po pwede yun. Ang ibig sabihin na nito, pag ginawa natin yung pinoprovoke na rin natin ng China. And ito pa po, what if kung mangyari rin ito? Nag-explore nga tayo ng langis para sa ating bansa. Kasama yung ating warship, nagpadala ang China ng 2 Navy warship nila. At tinreten tayo ng Pilipinas, mga kababayan ko. Anong mangyayari sa atin, mga kapatid? Pwede tayong pagmulan ng isang gera, mga kababayan ko. Alam nyo po ba yung mga gray warship na yan ay sobrang sensitive? Kapag yan ay binira o binaril o pinatamaan ng anumang gamit pandigma ng isang bansa, mga kababayan ko, ay pwede pong sumiklab ang isang malalang gera. Dahil yung mga gray ship na nakikita nyo, kagaya po nito, mga kababayan ko, ito po yung tinutukoy ko, ha? Ito po yung mga tinutukoy ko. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito po yung mga tinutukoy ko. Kapag yung ganyan po na barko ay nakita ninyo sa West Philippine Sea, parang ang dating nito, nagpo-provoke tayo ng gulo. Dahil ito po, mga ginagamit po ito, barkong pandigma na po ito ng ating Philippine Navy. Navy pa po. Pero, kung sakaling imagine ninyo na ang China at ang Pilipinas ay magtapatan ang ganitong barko, mga kababayan ko, sa gitna ng West Philippine Sea. Boom! Digmaang matindi yan, mga kababayan ko. Just want to explain, Explain ko lang, digmaang matindi yan. At talagang magiging horrible ang pangyayari na yan. Kaya yung sinasabi ni Carpio na dapat escortan daw ng mga ganitong barko yung exploration team natin sa Rectobank ay napaka-imposible po yun. Huwag tayo mag-provoke, Huwag tayo mag-provoke. Wala na po kayo sa posisyon, ngaw-ngaw pa rin kayo ng ngaw-ngaw. Okay? Pinapaliwanag ko lang, delikado, mga kababayan ko. Kaya hanggat maaari, ginagawa ng ating gobyerno ng paraan sa mas maayos na usapan, mga kapatid. Okay? Mga kababayan ko. Isa pang example, mga kababayan, para malaman nyo lang din po, Isa pang example. O ito. Ito po, mga kababayan ko. Sa tingin nyo po ba, mga kapatid, bakit hindi po ginagalaw ng China ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal? Bakit may kakayahan naman ang China na kalasin to, i-dismantle tong o kalasin tong barko na luma na to ng Pilipinas? Mga kababayan, alam nyo kung bakit hindi matanggal-tanggal ng China to, mga kapatid? It's the same dun sa principle na gustong mangyari ni Carpio. Mga kababayan ko, alam nyo kung ano? Ang barkong ito na inyo nakikita sa harapan, yan po ang BRP Sierra Madre. Ang BRP Sierra Madre po ay barkong pandigma ng Pilipinas. Ang kulay po niyan ay kulay gray, mga kababayan. Kaya kung sakaling galawin, sirain ng China ito, itong barko na to, tiyak, mga kababayan ko, na magkakagulo mismo, mga kababayan ko, dito sa Pilipinas, mga kababayan. Dahil anumang pagsira o pag-atake, anumang gawin o pagpaputok ng barel o kung ano man 'yan, ay ituturing na pag-atake, mga kababayan ko. Lalong-lalo na sa bansang may-ari nitong barko na 'to. Lalo na ngayon nasa serbisyo pa 'yan. Kaya yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, sa West Philippine Sea, na hindi niya isusuko yung laban patungkol dito sa langis, kasi marami nang nangyari, umatras ang Pilipinas because ganito ginagawa ng China. Ang sa atin lang, mga kababayan ko, the point dito ni President is huminahon po tayo at wag po tayong maging over-exaggerated dun sa mga kwento't story, mga kababayan ko. Sabi nga ni Pangulo, mga kababayan ko, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na gagawa ng paraan ng Pilipinas upang maisulong ang oil exploration project sa West Philippine Sea matapos maudlot ang pag-uusap nila sa China, mga kababayan ko. Well, for me naman, mga kapatid, sa akin naman po, mga kababayan ko,
Kung may mamimina tayo, maganda, mga kababayan. Kung wala naman, okay lang. Kasi maraming hoping na mamiminang langis do'n, gawa nga ito ng sinasabi nila na malapit na daw maubos ang gas reserve natin sa Malampaya, mga kababayan ko. Dahil, unti-unti na daw pong nasasaid ang Malampaya, mga kababayan ko. Kaya kaya daw po naghahanap na sila ng oil reserve, mga kapatid. So, yan ang isa sa mga sinasabi nila. Pero for me naman, mga kababayan ko, kung madadaan natin sa bilateral talks, kung madadaan naman natin sa maayos na usapan, kung madadaan natin sa mas okay na paikipag-usap, mga kababayan ko, well, para naman sa akin, eh, pabor po ko doon, mga kababayan ko. Kasi kung tutusin, kung imagine niyo kung maggera ang Pilipinas between the China, mga kababayan ko, tapos tayo. Totoo, kawawa tayo, mga kababayan ko. Hindi lang tayo sa kawawa, ang isipin natin dito kung ganyan ang gustong mangyari ng iba, mga kababayan ko, isipin natin meron tayong mga bata, meron tayong mga matatanda, meron tayong mga kabataan, mga kababayan ko. 'Pag nagkagera ba sa Pilipinas, sa tingin niyo po ba, ang panalo dito tayo? Mga kababayan, bago natin makamtan yung pagkapanalo sa China, dadanak muna ang napakaraming dugo. Ano, aantayin pa ba natin mabawasan ng mga kapamilya natin? Mabawasan pa ba yung sundalo natin? Aantayin pa ba natin na may mawalan ng nanay at tatay bago natin makamtan ng kapayapaan o katagumpayan sa bansa natin? Of course, hindi. President Bongbong Marcos is gusto na magkaroon ng peaceful na pakikipag-usap within the China, mga kababayan ko. Pero hopefully sana, no? Hopefully, eh magawa po ito ng ating presidente at maging maayos po yung ginagawa. Kasi balita po namin dito at nalalaman namin ay sunod-sunod na po ang pagpapatayo ng China ng infrastructure, lalong-lalo na doon sa ating West Philippine Sea. Sana nga po ay magawan ito ng paraan at mabigyan aksyon ng ating gobyerno sa maayos na usapan.